Na-reject ba ang application mo for monetization or hindi ka na-accept sa YouTube Partner Program? Isa po sa dahilan kung bakit tayo nare-reject sa YouTube Partner Program ay dahil po sa reused content. Hi everyone, this is Mojo JV and welcome back to my channel. For today's video, we are going to talk about reused content. So, ano nga bang reused content at bakit tayo nagkakaroon ng reused content? Ang reused content, ito po yung paggamit or pag-upload natin ng content or video ng iba na wala man lang tayong nilagay na significant value or original commentary sa video or hindi man lang natin tinransform ang video, wala tayong ginawang pagbabago or hindi man lang natin nilagyan ng entertainment or educational value. So, yan po ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng reused content. Pero inaalaw naman ni YouTube na mag-upload tayo ng mga reused content. Pero kailangan lagyan mo ng value ang video or i-transform mo yung video na kapag napanood ng viewers, makikita nila na may pinagkaiba yung video mo dun sa original video. Bago tayo magpatuloy, pa-like naman po, pa-share and pa-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At i-hit nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga video ko kagaya nito. At ito po yung halimbawa ng mga content or video ng iba na pwede po nating i-upload. Halimbawa po, kumuha ka ng isang clip at ginamit mo for review or critical review, pwede pong i-upload yon. Tapos halimbawa, eksena sa isang pelikula, binago mo yung dialogue tsaka voice over. Halimbawa, Korean, ginawa mong Tagalog, so pwede pong i-upload. O di kaya nag-replay ka ng sports or hinighlights mo yung panalo moves ni Carlos Yolo. Tapos nag-react ka or in-explain mo kung bakit nakadalawang gold medal si Kaloy, sana all. So kapag ganun po, de-replay mo or hinighlights mo yung sports tapos meron kang reaction or commentary. So pwede pong i-upload yon. Reaction video. Kapag gumagawa po kayo ng reaction video at nakikita yung mukha nyo, nagsasalita kayo, nagko-comment or nagre-react kayo sa video. So pwede pong i-upload yon. Kasi po, halimbawa, reaction video, tapos nandun nga yung mukha nyo, pero hindi naman kayo nagko-comment or wala kayong reaction sa video, hindi kayo nagsasalita. Magiging reused content po yan. Mga edited footage ng ibang creator na dinagdagan mo ng storyline or commentary. Mga pag-edit mo ng music from shorts or audio library. O kumuha ka ng sound sa shorts video or sa video para gamitin sa video mo, pwede po yon. Mga content ng ibang creator tapos nakikita yung mga creator na nag-upload. Mga reused content na nandun ka or ipinaliwanag mo yung mga idinagdag mo sa content. Paglalagay mo ng mga edited footage sa reused content. Halimbawa, dinagdagan mo ng audio and visual effect. Maganda yung pagkaka-edit mo, unique. So, pwede pong i-upload yan. So, yan po ang halimbawa ng mga reused content na pwede nating i-upload. At pwede pong ma-monetize. Basta po, kailangan nating i-transform or lagyan natin ng significant value ang video bago natin i-upload. At ano naman ang nagva-violate sa reused policy or sa guidelines? Halimbawa, kumuha ka ng content ng iba, tapos meron ka lang konting binago, tapos nagmukhang sa'yo yung video, parang ikaw na yung original creator ng video. So, bawal po yun. At ito po ang halimbawa ng mga content na wag nating i-upload para po hindi tayo ma-reject sa YouTube Partner Program at para maiwasan po nating ma-demonetize. Halimbawa po, kumuha ka ng clip ng paborito mong show tapos nilagyan mo lang ng konting narrative or walang narrative. So, hindi po pwedeng i-upload. Mga short videos galing sa ibang platform, gaya po ng TikTok. Nung bago pa lang po ako sa YouTube, wala akong kaalam-alam kung ano yung mga video na dapat o hindi dapat i-upload. Nag-upload po ako ng TikTok and then na-upload siya sa TikTok. Tapos in-upload ko din sa short video ko. May watermark pa, so hindi ako na-approve. Oh no! Pero nung dinilit ko na yung TikTok video ko, tapos nag-reapply ako, na-approve na. So, ang sala rin doon yung TikTok. So, hanggat maaari po, iwasan nyo pong mag-upload ng mga na-upload nyo din sa ibang social media platform. Lalong-lalo na po kapag hindi pa kayo monetize para po maiwasan yung ma-reject kayo kapag nag-apply kayo for monetization. Song collections. Halimbawa, nag-compile ka ng mga kanta galing sa iba't ibang artists.
So, hindi po pwede or hindi ka mamomonetize. Mga content na marami nang nag-upload. Halimbawa yung naglalabas si Ivana Alawi, tapos marami na ding creator ang nag-upload at in-upload mo din. So, pwede ka pong ma-reused at ma-reject ka po sa YouTube Partner Program. Pagpo-promote ng content ng iba, halimbawa kaibigan mo, pinromote mo yung video niya sa channel mo, or halimbawa naka-live ka or sa upload mo, ipinakita mo yung video niya, so hindi po pwede. Mga dinownload or kinopya mong mga content, tapos wala ka man lang ginawang pagbabago, so hindi po pwede. Mga content na nag-viral, tapos wala ka man lang ginawang pagbabago, hindi ka man lang nagdagdag ng voiceover, reaction, or commentary. So, hindi po pwede. So, yan po ang halimbawa ng mga video na wag nating i-upload para hindi po tayo magkaroon ng reused content, maiwasan nating ma-reject sa YouTube Partner Program, at maiwasan po nating ma-demonetize. At pwede po tayong magkaroon ng reused content kapag meron po tayong repetitious content. Ang repetitious content ay ang pag-upload natin ng video ng paulit-ulit. Halimbawa, meron kang video na nag-viral, tapos nire-upload mo. Kung ano yung video mo na nag-viral, ganun pa rin yung pag-upload mo, wala kang ginawang pagbabago. Tapos, nakikita ng mga viewers na wala nang pinagkaiba yung mga video mo, wala nang value ang video mo. Paulit-ulit na lang. So, kapag na-detect po ni YouTube na gano'n ang mga content mo, pwede ka pong ma-demonetize. Hindi po porket sa'yo yung video, pwede mo na pong i-upload ng paulit-ulit. Magkaiba po ang copyright claim and reused content. Ligtas ka nga or nakalusot ka sa copyright claim. Pero, hindi ka naman nakalusot sa reused policy or reused content. So, ano yung mga repetitive or mga repetitious content na pwede nating i-upload? For example, pareho yung intro-outro, tapos magkaiba yung content, so pwede pong i-upload. Pareho yung content, pero pinapaliwanag mo or tinatalakay mo yung subject or theme ng video. Mga short clip na pinagsama-sama mo at ipinaliwanag mo kung bakit sila magkakaugnay or bakit sila nagko-connect. So, pwede pong i-upload. At ito naman po yung halimbawa ng mga content na hindi mamomonetize. Mga content na nagti-feature ng mga readings, halimbawa yung mga AI, gaya nito. Hi everyone, this is Munja GV and welcome back to my channel. For today's video, we are going to talk about reused content. So kapag gagamit po kayo ng mga AI tools sa pagbo-voice over, kailangan po yung makatotohanan naman, wag yung parang robot. At maganda po naririnig yun sa buong video mo. Mga kanta na binago mo ang pitch, pinabilis mo or pinabagal mo, pero pareho lang naman sa original song. Mga similar content na wala ng value or may mababang educational value, commentary or narrative. Mga content na marami nang nag-upload or marami nang gumawa tapos pare-pareho ng template. Mga slideshow or text na wala man lang narrative, commentary or educational value. So, yan po ang halimbawa ng mga content na hindi mamomonetize at pwede po tayong ma-demonetize. At tandaan po natin, wala naman pong nire-required na content sa YouTube. Nasa atin po kung ano yung gusto nating content. Basta po kailangan nating sumunod sa Community Guidelines Policy and Reuse Policy. Kapag mag-a-apply na po tayo sa YouTube Partner Program or sa monetization, dire-review po ni YouTube ang channel natin or yun po yung last process na ginagawa nila. At ang mga tinitingnan po ng reviewer or ni YouTube ang main theme, most viewed videos, newest videos, biggest proportion of watch time, video metadata including titles, thumbnails, and descriptions, and channels about section. And after nga nilang ma-review at meron kang reused content, makakatanggap ka po ng email na ganito. Your application to the YouTube Partner Program was not accepted. So kapag nakatanggap po kayo ng ganyan, meron po kayong dalawang option na pwedeng gawin. Kung palagay nyo po nagkamali lang si YouTube, nagkamali siyang magbigay ng reused content sa inyo, wala naman talaga kayong video na hindi sa inyo, pwede po kayong mag-appeal. Pero kapag mag-a-appeal po kayo, kailangan wala po kayong dinelete na video. At wag po kayong magdi-delete ng video kapag balak nyong mag-appeal.
Kasi po, kapag meron kayong deleted video, hindi po ipaprocess ni YouTube ang appeal nyo. At ang pwede nyo na lang pong gawin, ang option number 2. At kung meron ka pong reused content, dun ka na po sa option number 2. I-edit mo po yung channel mo, pati na po yung mga video mo. Kung meron ka pong reused content o video na hindi sa'yo, i-delete mo na po. Tapos, ayusin nyo din po yung channel nyo. Maglagay po kayo ng about or kung ano yung content nyo. At ayusin nyo po ang metadata, gaya po ng title, thumbnails, and description. At mag-upload po kayo ng mga video, lalong-lalo na po kapag may dinilit kayong mga reused content. After 1 month or 30 days pa po bago kayo makapag-reapply. So, habang naghihintay kayo, ayusin nyo po ang channel nyo. That's all for today, guys. If you have any question and suggestions, feel free to do so. Thank you so much for watching. Please like, share, and subscribe. God bless.